July 3, 2026, Biyernes. Mas magandang panahon sa masusunod na araw sa pagpasok ng monsoon break. Pero asahang magiging mainit ang mga pangyayari sa Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Macapagal. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senator Rodante Marcoleta, kinasuhan ng plunder at bribery ng Ombudsman. Alert status, ibinaba na ng NCRPO matapos ang 3 araw na kilos protesta ng INC. Senado, nakahanda na para sa gagawing paglililis sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Lunes. Pansamantalang habagat break, mararanasan sa bansa. At Alex Yala, nagkamit ng historic win bilang kauna-unahang Pinay na umabante sa round 3 ng Wimbledon. Sinampahan na ng Ombudsman ng kasong plunder at bribery si Senator Rodante Marcoleta at iba pa sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live. Mari. Jack, tinupad nga ng Office of the Ombudsman ang pangako nito na makasuhan si Senador Rodante Marcoleta ngayong linggo. Dawit nga rin sa kaso si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang 2 negosyante na tinuturong pinagmulan ng undisclosed campaign donations ni Marcoleta. Sa kabila ng 3 araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa posibleng pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta, kinasuhan na ng Ombudsman ang senador kabilang sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. 4 na kaso ang isinampa kabilang ang pandarambong at 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o batas na nagbabawal sa public officials na tumanggap ng regalo mula sa pribadong individual. Ito'y kaugnay sa hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations noong 2025 midterm elections. Hindi na rin papayagan sina Marcoleta at mga kapwa-akusado na makalabas ng bansa dahil sa precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan 7th Division noong Mayo 26 ngayong taon laban sa kanila. Sinabi kasi ng Ombudsman sa kanilang ex parte application for PHDO na may clear and substantial flight risk ang mga respondents. Mahalaga raw na manatili sa Pilipinas ang mga inirereklamo para masiguro ang kanilang pagdalo sa court proceedings. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Ngunit ayon sa Office of the Ombudsman, kahit pa kinikilala ang utang na loob sa kulturang Pilipino, wala itong puwang pagdating sa pagganap ng tungkulin ng isang public official. Iginagalang nila ang karapatan ng bawat Pilipino na ipahayag ang kanilang sentimiento matapos magdulot ng matinding diskurso ang pagkaso sa senador. Una nang nilinaw na maski private at hindi public funds ang pera, ay sapat pa rin ito alinsunod sa batas para makasuhan ang senador na nooy kongresista nang tanggapin ng pera. Nairaffle na sa Sandigan Bayan ang mga kaso. Ang 3rd Division ang hawak sa kasong plunder habang nahati sa 1st, 4th at 6th Division ang 3 counts ng bribery.
Jack, sa mga oras nga na ito, wala pang inilalabas ang mga korte na warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado. Pero patuloy tayo nagbabantay sa mga developments dito sa Sandigan Bayan. Sa kabila nga niyan, paulit na ngang sinasabi ng Ombudsman na walang nangyayaring selective justice sa kanilang tanggapan at ang mga salita nga o ang ebidensya na ginamit laban kay Marcoleta ay yun ding mga salita na kanyang sinabi sa kanyang palabas. Jack? Maring tanong lang, based sa experience mo dyan sa Ombudsman or sa Sandigan Bayan, kailan sila naglalabas ng warrant? Usually ba the following day or ilang hours lang after magsampa ng kaso? At weekends ba? Naglalabas ba ng warrant of arrest or Monday na ito? Kasi kung Monday ito ilalabas, baka maging ano pa to parang distraction pa ito dahil magsisimula na yung impeachment trial. Tama nga rin niyang nabanggit mo, Jack, na concern no, na maaaring sumabay ito no, sa impeachment trial ng bise sa Lunes. Pero kung pagbabasihan nga natin yung nangyari doon kay Senator Jinggoy Estrada, Thursday siya sinampahan ng kaso dito sa Sandigan at 2 division yung naghati nga doon sa kanyang mga kaso. Friday, naglabas yung isang division ng arrest warrant pero yung isa, Lunes na naglabas ng warrant of arrest laban sa senador. No? Ngayon, sa mga oras na ito dahil Friday nga rin sinampahan ng kaso ang senador, wala pa tayong nakikita o natatandaan ng mga nangyari na same day din na naglabas ng warrant of arrest. Jack? Okay, sige. Maraming salamat, Mari Ocampo. Sinabi naman ng Philippine National Police na nakahanda silang ihain ang arrest warrant kay Senator Rodante Marcoleta sakaling ilabas na ito ng Sandigan Bayan. Ito'y matapos kasuhan ng Ombudsman si Marcoleta ng bribery at plunder case na walang piyansa. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na muli sila may kapag-ugnayan sa Senado tulad doong arestuhin si Senador Jinggoy Estrada. Dagdag paniko na laging naaayon sa umiiral na batas ang mga pagkilos ng pulisya. Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating Dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Jack, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. Yes, mabuhay kayo, Attorney Mel. Attorney Mel, ganito, no, marami pa rin yung naguguluhan or sadyang ayaw talagang intindihin. No? Kasi nga yung narrative na sinasabi, pag plunder daw, ay, ba't daw naging plunder yung kaso? Hindi naman public funds ang involved. Well, kung tatandaan natin yung plunder case ni President Erap nung na-convict siya, ang mga pera doon, weteng money. Di ba? Hindi rin na public kung hindi mga pera galing sa private, sugal money lang nga. Pero kasi ang nasa batas ganito. Ano ba ang plunder? Ang plunder ay ginawa o kilos ng mga public official at mga kasabwat nito na nagtipon sila, nag-imbak at nag-acquire ng mga nakaw yaman sa pamamagitan ng mga kombinasyon na kilos kriminal. At nakapagkamal sila ng at least 50 million pesos. So ang punto doon, kilos kriminal. So ano yung kilos na kriminal na dapat mapatunayan na ginawang in combination or series, no? Iyon yung sinasabi ngayon doon sa kaso ni Marcoleta na pagbibigay ng 3 beses na donasyon, no? Yung 30 million, yung 25 million at yung 20 million na hindi naman dineklara sa SOSE at saka sa SALN. At napakalaki, ginawa yan noong January 2025. Ang unang sabi, campaign funds yan. Kaya lang nga, biglang nagbayad ng donor's tax noong December 2025. Kasi, tandaan natin, Jack, basta campaign funds yan, iyan ay tax exempt. Hindi mo binabayaran ng tax. Ngayon, sapagkat dinimanda noon si Marcoleta ng violation na hindi pagpapile ng SOSE, ang sabi ng COMELEC, sapagkat ibinigay yung pera bago mag-campaign, hindi itinuturing na campaign funds. So may dilema ngayon. Kung hindi campaign funds yon,
di private funds yun. So nagbayad sila ng donor's tax noong December 2025. Kaya lang napakalaki. 30 million, 25 million at 20 million. Papasok ngayon ang batas ng Presidential Decree 46. Ang sabi naman ng Presidential Decree number 46, kung sino mang lingkod bayan ang tumanggap o pribadong individual na nagbigay ng gift, regalo, handog, present o anumang bagay na may halaga, kasama na nga dyan ang mga Christmas gift na binigay dahil may posisyon ang tao sa gobyerno, mananagot under bribery or indirect bribery sa under Presidential Decree 46. So yun ang sinasabi ng Ombudsman na yung tatlong pagbibigay ng mga milyon-milyon na iyon, bakit hindi iniligay sa SOSE at hindi rin iniligay sa SALN at therefore isang pataguyon na nagpapahiwatig lang na lumaki ang yaman niya. At papasok naman dyan yung ating Republic Act 1379. Ang sabi naman ng Republic Act na yon, ang isang lingkod bayan na napakalaki ang ari-arian, whether pera o mga bagay, na hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga kitang yon ay pinagpapalagay o itinuturing na nakaw yaman. So ang burden of proof yung sa kabila, patunayan nilang hindi. So doon nagkadikit-dikit ang mga batas na ginamit ng Ombudsman. Kaya itong kasong ito, ang magiging issue dyan, ito bang binigay bago mag-election period na biglang na-transform from campaign to private funds ay papasok sa plunder sapagkat iyon ay mga pribado kasi nagbayad ng tax so pribadong mga amount yan. Pero yun nga po tsaka doon na rin, anong tingin niyo po, mismong si Senator Marcoleta ang umamin nito doon sa isang radio program or I don't know kung TV or radio program po yun, at yung binanggit pa nga niya yung utang na loob at nakiusap nga na wag silang ideklara. Pwede ho ba yung ganong klaseng ang paliwanag? Unang-una, ignorance of the law, excuses no one. Dapat ideklara mo yan sapagkat sabi ng batas, ang mga, basta't ikaw ay nagbigay ng donasyon, di ba? Dapat magbayad ka ng tax. Kung magbabayad ka ng tax, di merong, yung kasulatan, yung tinatawag na, parang, dokumento ng BIA para magbayad ng tax. O kung iyan naman ay donasyon, dapat i-report mo sa COMELEC. So hindi depensa ang hindi ilantad ang donation na iyan. Dapat talagang ilantad yan kasi yun ang minamandando ng batas, no? At siyempre, number 2, pumapasok sa Presidential Decree 46 yung indirect bribery. So talagang tsaka yung utang na loob, sabi rin sa 46, basta't ikaw ay tumanggap ng regalo o handog o anumang bagay na may halaga sapagkat ikaw ay may posisyon sa gobyerno, mananagot ka. Di ba, mananagot ka? Yun lang. Kasi yun yung Presidential 46, yan yung ginawa ni Marcos noon nung may martial law pa. No? So yan. Tsaka yun nga, Attorney Mel, di ba? Yung utang na loob, napaka-delikado no, kumbaga nasa kultura natin yan. Pero bilang isang public official, ay dapat may delikadesa din at of course yung conflict of interest na sinasabi. Kasi sapagkat maganda nga ang ugaling utang na loob, pero ika nga, yung cultural gratitude na yon ends when alleged bribery begins. No, ibig sabihin na nababago ang kulay kung merong motivation o motive sa pagbibigay niyon. Kaya yung utang na loob na yun, para di bang kapalit yun? Di ba? So yan ang mga ilalantad na ebidensya at si Senator Marcoleta naman ay mabibigyan rin ng pagkakataon na depensahan at sanggain yung mga paratang na yan. And Attorney, ganito, una akala ay si Senator Marcoleta lang yung makakasuhan, pero ngayon lumalabas si former Congressman Mike Defensor at yung mga kasama I think si Espiritu at yung si Viray ay nakasuhan din.
Talagang ganun ho ba yung proseso? Lahat sila madadamay. At sino ho yung may mas malaking pananagutan? Yung tumanggap o yung nagbigay? Alam mo ito kasi parang one-on-one to eh. Di ba talagang one-on-one? So ang ibig sabihin ang level ng kanilang kung totoo ngang nangyari at mapapatunayan, ang level ng kanilang participation is almost the same. Isa nagbigay, isa kumuha. Hindi ito yung mga kaso na may lookout dito, may lookout dyan, may nagbabantay dito na naibababa mo yung mga assessment ng kanang criminal liability kasi yung lesser participation sila. Pero ito, dalawa lang akto nagbigay at tumanggap So maaaring pareho sila ng penalty kasi papasok dito yung tinatawag na sabwatan conspiracy. Yan. Kung totoo nga itong mga alegasyon na pinaratang sa kanila. At ito nga po, Attorney Mel, kung sakali po na maglabas ng warrant of arrest at makulong si Senator Marcoleta, una-una, non-bailable po ito, no? Tama po ba? Hindi bailable ito at saka pangalawa, ang Sandigan Bayan may 10 araw. May 10 araw para pag-aralan kung may probable cause nga. At ang Sandigan Bayan, pwedeng 3 ang gagawin nito. Kung nakita nilang may probable cause, mag-i-issue ng warrant of arrest. Kung merong kung merong ilang pang bagay na gusto silang malinawan, tatanong nila sa ombudsman. At kung makita nilang wala namang probable cause, i-dismiss to. Yan. And Attorney Mel, ito, habol ko lang na tanong, paano po yan? Kung sakaling lumabas ang warrant at ilabas ito sa Lunes, paano kaya ito makaka-epekto dyan sa impeachment trial? Hindi kaya maging distraction to or magkaroon na naman ng aberya at hindi kagad matuloy itong impeachment trial po? Well, siguro pag-uusapan nila dito yung ano mga ba talaga ang 2/3 kasi kung madadagdag si Marcoleta doon sa dapat bilangin o hindi dapat bilangin na pinag-aawayan nila yung base, yung 24, iikli ba yun o mananatiling 24? Ayan, makaka-apekto yon at siguro pagdedebatihan yan sa Lunes, no? At number 2, syempre kung matuloy iyan, ang sabi na naman ng Korte Suprema sa mga usaping hindi conviction kundi sa pagpapalakad lang ng impeachment trial, ang mag-iiral ay majority of the quorum. So therefore, si Marcoleta maapektuhan dahil hindi siya makakaboto, hindi siya makakapagtanong, hindi siya makakapag-object, no? So yun, ganun lang meron siyang epekto doon sa proseso. Pero doon sa conviction at acquittal, maari pang pag-usapan yan kasi mukha atang isasalang yung usaping ano ba talaga ang base ng 23, ng 16, ng 2/3. Yan. Okay, nako, maraming salamat as always, Attorney Mel Santa Maria sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir. At mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Jack. Samantala, ibinabana ng National Capital Region Police Office ang alert status nito matapos ang rally ng Iglesia ni Cristo. Mula sa full alert, ibinalik na ito sa heightened alert kung saan nananatiling naka-duty ang lahat ng tauhan ng NCRPO para matiyak ang seguridad. Tinapos na ng INC ang rally na nagpapahayag ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap ngayon sa kasong plunder. Inalis na sa pwesto ang Quezon City Police District Patrolman na bigong tulungan ng isang motorcycle rider na sinigawan at pinagbantaan ng mga rallyista ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa PNP, pansamantalang inilipat ang pulis sa Personnel Holding and Accounting Section habang hinihintay matapos ang investigasyon. Sa viral video, makikitang pinagsisigawan ng rider ng mga rallyista, itinago pa ang susi ng motor nito at pinagbantaang papatayin. Pero imbis na suwayin ng mga rallyista, ang motorista pa ang pinagsabihan ng pulis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, ipinanawagan ni Senator Raffy Tulfo na dapat dumaan muli sa pagsasanay ang nasabing pulis. Ugnayan ng Pilipinas at Canada itinaas na sa strategic partnership. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ilang tulog na lang, lilitisin na si Vice President Sara Duterte.
Kumustahin natin ang mapaghahanda para dito ng prosekusyon. Makausap natin si dating Congressman Ace Barbers, isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel. Magandang hapon po, Kong Barbers, at welcome sa Arangkada Balita. Ay, magandang hapon, Maan, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Mainit na balita ngayong araw ang pagsampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Paano na po yan at mababawasan na naman ng mga senador? Paano ito maka-apekto sa impeachment trial? Dalawang nakakulong, isang missing o pugante. Yeah. Oo. Paano yun, sir? Well, we have to remember na hanggang ngayon ay sila ay miyembro pa rin, no, ng Senado. At ayon sa ating saligang batas na para makakuha ng ang conviction threshold ay dapat umabot sa 2/3 or ika nga sa numero na 24 senators, ang 2/3 nito ay 16, no? So since they are still members of the Senate, I believe kasama pa rin sila sa bilang. Although ito kasi bagong situation ito at ngayon lang itong nangyari sa atin, no? Na kung saan may mga senador tayo na hindi makakapag-participate by virtue of a suspension order coming from the Ombudsman. The other one naman ay missing. Yung isa naman ay bagong kaso and most likely ay masususpend din. No? So ito yung mga issues na dapat talakayin at ito ay dapat iakyat, no, sa Korte Suprema nang sa ganun madesisyonan kaagad before dumating ang ating trial o ang impeachment trial sa punto na magbobotohan ang ating mga members. So, sinasabi kasi nakapako nga ba yung voting threshold? Kung sabi nyo ay pwedeng ma-elevate ito sa Supreme Court, kailan dapat isettle? Kong Barbers. Well, kasi maraming napakinggan naman natin yung mga different schools of thought o yung kanilang mga pananaw tungkol dito mula sa mga legal luminaries. So isa doon, sinasabi na dahil dito sa isang jurisprudence, yung Avellino versus Cuenca, kapag ang membro ng Senado ay wala sa coercive control o jurisdiction, he should not be counted as a part of the number of the senators. Meaning, kung hindi ka nga naman nakapag-participate, no, saan ka naman nakakita ng huwes na ika nga o judge na magde-decide on a very important case na hindi man lang niya nakita, narinig o na-examine yung mga witnesses at yung mga ebidensya. No? May ganong school of thought. The other school of thought o yung isang pananaw tungkol dito ay yung sinasabi naman na very strict ang sinasabi ng ating saligang batas. Pag sinabi doon 2/3, hindi dapat ma-interpret ng ano pang mga classic interpretation except that it should be 2/3 of the all members. No? Ang all members niya ay 24, ang 2/3 niya ay 16. Yun, kaya kailangan talaga i-raise ito sa tamang korte at of course sa tamang panahon. Aha. Si Senate President Sherwin Gatchalian as presiding officer, na-resolve na rin ito, Kong Barbers. Ano pa ang komento ng House Prosecution Panel? Well, whoever sits as the presiding officer, masasabi lang natin na ang prosecution panel ay handa, no? Napaghandaan po nila ito. Matagal po nila itong simula po nung series of clarificatory hearings sa Committee on Justice hanggang sa ngayon, no, bago mag-trial sa Lunes, sa July 6, ay pinaghahandaan po nila ito. Nagkakaroon po sila ng mock trial. Ang ating private prosecutors at public prosecutors ay patuloy na nag-coordinate. No? Sila ay nagpapalitan ng mga opinion on several issues related dito sa impeachment. And one thing is for sure, no, at least nakita natin, no, na talagang mabubuksan na ang impeachment court ngayong Lunes. Pangalawa, magkakaroon ng pagkakataon na maipakita, no, ang mga ebidensya na nilalatag ng parehas na panig, no, yung panig ng prosecution at saka yung panig ng depensa. So these are the things that the Filipino people must expect and must wait and watch, no, sabi nga. Sa unang araw ba, Kong Barbers, niresolbahin ba yung pending motions o forthwith ay ilalatag ng ebidensya at magtatawag ng testigo? Well,
yun ang ano, no, kung halimbawa yung unang artikulo, no, yung first article 4, kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa grave threats, no. Bago po maumpisahan yan, aayusin po muna siguro ng impeachment court yung mga motions, yung mga objections, at yung mga procedural issues, no, na inilatag doon sa pre-trial conference. And once all these issues are resolved at wala na pong nakabinbin, tuloy-tuloy na po ito at babasahin na po yung mga articles of impeachment at mag-uumpisa na rin po yung paglalatag ng ebidensya ng prosecution. 57 witnesses, 62 days. Parang kung susumahin natin, parang tig-isang testigo sa isang araw. Yung, at yung paglalatag pa ng ebidensya at pagpresinta ng testigo, kakayanin kaya, Kong Barbers? Well, maring medyo para sa akin, no, personal opinion, medyo kipit yung oras. Pero dun sa rules na inaprubahan ng dalawang panig during the pre-trial conference na isang witness ang kanilang ilalatag, no, at kailangan matapos siya sa loob ng isang araw, no. But if talagang hindi matatapos isang araw, di ba, kailangan bigyan ng extension. Ang in-korte na ho ang magsasabi niyan. Pero sa rules po na kanilang naaprubahan, ay isang araw, isang witness. Yes, tama, no? Medyo mahaba, no? And sa totoo, talagang mukhang aabutin nga, no? Ng ilang buwan siguro ito kung tatapusin yung 4 na artikulo. Remember, di ba, sa ating experience in the previous impeachment, 1, 2 pa lang ang nailalatag na articles of impeachment, nagbobotohan na po kagad sila. At kapag meron na pong resulta, meron na pong boto, di na po kailangan ipakita pa yung ituloy yung ibang articles. As long as it gets a conviction already. So, pwedeng mangyari ito ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara na hindi lahat ay mailalatag yung mga artikulo. So, kailan masasabi na kumbinsido na ang Senate Impeachment Court? Kumbaga ay kumbinsido na sila sa mga ebidensya? Merong mga kung sufficiente na siguro, this is the legal strategy, no, I'm sure ganun din ang strategiya sa legal strategy ng depensa. Pero sa panig ng prosecution, kapag substantial na, no, yung naipakitang ebidensya at may paniwala na matibay at malakas na ito at makakasecure na ito ng anumang desisyon mula sa korte, then I guess yun yung signal na the prosecution will rest its case, no. But again, no, napaka-importante kasi na mailatag yung lahat ng ebidensya, whether ito ay documentary evidence or otherwise. At sana mailatag din lahat ng mga witnesses, no, nang sa ganun marinig talaga ng taong bayan kung ano ba talaga, may punto ba yung aligasyon o ito'y haka-haka o gawa-gawa lamang ng mga tao na hindi na gustong ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. So again, no, doon tayo babagsak, no, sa presentasyon ng ebidensya. Kumusta naman yung last minute na preparation? May kaba po ba sa dibdib? Ang ating miyembro ng House Prosecution Panel? Nagdadasal? May ritual? Hindi mawawala yung pagdarasal, no? Kasama dyan yung nervyos at saka yung pagdarasal talaga, no? In fact, nagmisa nga nung isang araw at in-offer ang misang yan para sa paglalabas ng katotohanan, ng transparency, at of course yung accountability na sinasabi o dinadasal ng ating maraming membro ng prosecution. So, medyo siyempre hindi maiwasan na may kaba dahil they are on a national stage, no? At dapat they should be on their tip-top shape, ika nga, at on their best self. So we're hoping and praying na sana maging successful ito. Okay, maraming salamat, Kong Ace Barbers, sa inyong panahon. Muli, magandang hapon. Magandang hapon and thank you.
Sa ibang balita, matapos ang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinaas na sa strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at Canada. Ano nga ba ang maitutulong nito para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino? Yan ang umaragkadang balita ni Christian Bascones. Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. Mahigit isang dekada mula nang bumisita ang isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada. Ngayon, sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muli nilang pinagtibay ni Prime Minister Mark Carney ang pangakong tapusin ang negosasyon para sa isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada bago matapos ang 2026. Nakatagda ring makipagbulong ang Pangulo sa mga negosyante sa Canada upang talakayin ang posibleng dagdag na pamumuhunan sa Pilipinas. Canadian businesses, including those in said sectors, have been largely successful in the Philippines. I look forward to discussing more opportunities for deeper commercial ties between our two countries. Sa tala ng 2021 Canadian Census, halos 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Canada. Pinasalamatan ni Prime Minister Carney ang mga Pilipino na siyang tumulong hubugin ang kultura ng Canada sa pamamagitan ng pagdadala ng kultura ng Pilipinas. Mr. President, we are one people, united in diversity and our humanity. And Filipino Canadians also helping to lead our nation, including my colleague. Ibinahagi ng dating TV News presenter sa Pilipinas at ngayon news anchor na sa Canada na si Rhea Santos ang pagiging proud Pinay sa kabila ng tagumpay sa kanyang karera. I'm proud of our Filipinos here. We are being celebrated in different sectors. Ayon kay Consul General Gina Hamoralin, may pagmamalaking tunay ang mga itinuturing na bayani ng bayan, mga OFWs, dahil sa angking kahusayan at kasipagan. Nagkaroon sila ng mga nakasama sa trabaho, mga Pilipino, and they can vouch for the dedication and hard work ng mga Pilipino. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, umabot na sa higit $300 million ang remittance ng mga OFWs mula sa Canada. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang bilang na ito ay sumasaklaw lamang sa mga padalang dumaan sa mga bangko at rehistradong money changer. Posible pa nilang mas malaki ang aktual na halaga ng remittance dahil hindi pa kasama rito ang mga padalang dumaan sa impormal na paraan o digital na up-to-up cross-border transfers. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nilinaw ni dating Finance Secretary Margarito Teves na hindi pa agad-agad mararamdaman ang epekto ng pag-upgrade ng World Bank sa upper middle income status ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya kailangan tutukan ng masusunod pang administrasyon ang paghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Simula 1987, nasa ilalim ng lower middle income economy ang Pilipinas. Ibig sabihin, mababa ang kita sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Limitado ang mga industriya at marami ang mga mahihirap. Pero matapos ang 35 taon, idineklara ng World Bank na tumaas ang status ng Pilipinas sa upper middle income matapos umabot sa $4,850 ang gross national income noong 2025. Paliwanag ni dating Finance Secretary Margarito Teves, malaking pasalamat ito sa mga OFW na nagpapadala ng mas mataas sa remittance. Makakahikayat umano ang upper middle income status sa mga investor. Pero babantayan pa rin nila kung gaano nga ba kadali ang magnegosyo sa Pilipinas. Madali ba yung pagtayo ng mga negosyo? Saka yung cost of doing business, gaano kamahal yung elektrisidad, yung internet, available pa po yan, mga infrastructure, inflation rate, yun naman tinitingnan talaga ng investor. Yung upper middle income status po lang yan. Kailangan lagyan ng laman yung status na po yan. Kaya hamon ngayon na matugunan ang mga pangunahing problema sa bansa. Hindi lamang na kumpiyansa tayo sa ating bagong status. Baliwala yan kung hindi natin baguhin ang ating sarili. Correct. Kasama na po yan, ipaunlad uli natin, ibigyang pansin at tulong ang agrikultura tsaka yung manufacturing sector. Medyo mahina po tayo dyan.
Kapag tumatag umano ang agriculture at manufacturing sa bansa, hindi na tayo aasa sa mga imported at mas malaki ang kikitain ng bansa. Dadami din ang trabaho at di na mapipilitan ng mga Pilipino na mga ibang bansa. Pero ayon kay Tebes, hindi natin mararamdaman agad-agad ang epekto ng isang upper middle income status. Kailangan kasing magtuloy-tuloy ang mga reformang ito hanggang sa mga susunod na administrasyon. Kung masustain po natin sa mga apat administrasyon, posible na ma-approximate natin yung nagawa ng Malaysia. Na Malaysia ngayon ang number 1 sa ating kasamang Asian peers. $12,000 per capita na sila. Tayo a little over 4,800. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Marami ang nagulat ng gawing state witness ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa mga flood control anomalies. Ang ibig bang sabihin nito ay mawawala na ang kaso laban sa dating kalihim? May kredibilidad ba siya bilang isang testigo? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang gabi po, Attorney Reyes, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Yes, una-una, Attorney Reyes, nagulat po ba kayo? Anong reaction nyo nung i-anunsyo na magiging state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan? Well, definitely may gulat, no? Kasi first and foremost, sino ba ang pwede nating ituro dito sa flood control issue na ito? You have to remember that a lot of the controversy surrounding this particular issue involves the executive in terms of allocating of the funds, disbursement of the funds, even in terms of procurement and pagbibigay nito sa mga LGU, and of course in the implementation. And a lot of these processes involve talaga ang DPWH. Bakit natin, nagulat ako because bakit natin i-absolve si Secretary Bonoan when in fact I feel like he is one of the most central and key figures in this particular issue. And dati matagal na actually pinag-uusapan to kung pwede maging state witness noon yung mga iba, yung mga dating mga district engineers. Pero lagi sinasabi, kailangan para maging state witness ka, ikaw yung least guilty. Tama po ba? Correct. Just to correct, hindi naman siya least guilty dapat, Sir Jack. It must be not the most guilty. Yeah. So kahit hindi ikaw yung least guilty, but if you're not the most guilty, pwede kang maging witness. Pero ang question natin dito, sino pa ba ang pwede nating ituro as the most guilty sa usaping ito? Ang pinaka determination po dito ng korte is number 1, ano ba ang liability niya compared sa liability ng mga ibang akusado? We have to remember also na gaya nga ng na-mention mo, Sir Jack, there were also attempts on the part of officials of DPWH na mapasama as state witnesses. Pero you have District Engineer Bryce Hernandez, who was not granted this privilege of being a state witness. So ang tanong natin, since si Bryce Hernandez was not granted this privilege, why would you give it to his boss? Ultima district engineer, hindi nga siya nag-grant ng so much more dapat ang DPWH secretary. So ang basa nyo po ba dito ay kumbaga ito si former Secretary Bonoan ay definitely hindi siya dapat kumbaga nandun siya sa talagang isa sa mga hindi naman guilty pero ang laki ng kumbaga kinalaman niya. Yeah, well, the involvement of Secretary Bonoan is up for the courts to decide. Hindi naman natin pwedeng sabihin na guilty talaga siya. Pero ang ano kasi dito, even the allegation of the ombudsman, ang medyo nakakagulat din dito, Sir Jack, in the allegation of the ombudsman, in the complaint of the ombudsman, medyo na-pin down nila si Secretary Bonoan as one of the key figures. Pero ngayon, they're now applying for him to become a state witness. So ang question natin, what changed, no? Also talks among public officials and even Associate Justice Carpio and former Senator Trillanes, they're questioning this particular move, and if dapat man na i-grant yung kanyang pagiging state witness, dapat may cooperation on the part of Secretary Bonoan, even as simple as restitution. Yung ibig sabihin po ng restitution, ibalik niya yung mga pera na allegedly ninakaw para makita talaga na willing siya makipag-cooperate with the government. Kasi ang weird naman, ibibigyan mo siya ng immunity, hindi mo na siya kakasuhan, pero he is still keeping the alleged public funds na ninakaw ng whoever.
ng mga sangkot dito sa flood control scandal. So, kumbaga, ang sinasabi niyo, attorney, ay yung sincerity niya. Kaya yung sinasabi niyo, yung restitution part po. Tama po. Yes, nasabi naman na ni Ombudsman na meron na daw cooperation agreement, but I don't think ang cooperation agreement is that will already justify him becoming a state witness. Kasi dapat I agree with Senator Trillanes, no, na dapat itong agreement na to ay dapat may couple with a restitution. No, ibalik pera. If willing talaga siya and if sincere siya na makapagtulungan sa gobyerno, ibalik yung pera na allegedly ninakaw. And attorney, anong reaction niyo na sabi ka plano pang gamitin yung 18 Maleta Boys laban po nga dito kay dating speaker? Tingin niyo good move ba ito para sa prosecution? Kasi may questions na sa credibility nitong 18 Marines kasi 18 ex-Marines dahil ang sinasabi nga paiba-iba ang kanilang statements, nagbabago yung listahan. Yeah, ako naman I'm of the opinion talaga, and I've always been saying this, na dapat lahat ng sangkot managot, whoever that is, whatever position that person held, but just as long as sangkot siya sa flood control anomaly, dapat talagang masangkot, no? So ako naman, when it comes to the 18 Maleta Boys, you're correct, Sir Jack, there are a lot of questions already on their credibility. Hindi nila maayos yung kanilang even the testimony. A lot of them, a majority of them, even Attorney Baligod did not sign that affidavit yet, no? So paano natin makikita ng credibility kung sila mismo ayaw nilang masubject to scrutiny yung sarili nila? Because you have to remember, Sir Jack, if you sign affidavit and that is subsequently notarized, pwede ka na subject to a crime of perjury. Diba? So basically, I think yun yung kinakatakutin nila. That's why ayaw nilang pumirma. Ang question ko naman, kung seryoso kayo, kung sigurado kayo and kung truthful talaga yung testimony nyo, at ayaw nyong pirmahan yung affidavit. So I think dapat maging part of the question din yon. Kung kukunin sila ng ombudsman, ang question natin, meron bang credibility ang 18 Maleta Boys na maging witness, no? Kasi parang nangyari ngayon dito, naghahanap na lang talaga tayo ng pwedeng ituro, and all available evidence na kahit hindi naman natin ma-verify, sinasali na lang natin. Kumbaga, tama ka doon, attorney, kung yan talaga ang statement mo, dapat kaya mo siyang panindigan at hindi ka dapat natatakot. Exactly, Sir Jack. Okay, sige, maraming salamat po, Attorney Reyes Del Rosario, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mag-ingat po kayo. Happy weekend, Sir Jack, and everyone. Salamat. Nabulabog ng bomb at gun threat ang Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City. Ligtas naman ang mga estudyante pero inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagbabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Suspendido ang klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City matapos makatanggap ang paaralan ng isang online bomb at gun threat ngayong araw, July 3. Agad namang kumilos ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang online post noong Hulyo 3 na naglalaman ng banta ng bomba at baril. Dahil dito, agad na ipinasuspende ang mga klase. Nag-deploy din ang pulisya ng isang SWAT team upang inspeksyonin at siguraduhin ligtas ang mga lugar na nabanggit sa online post. Matapos ang masusing paghahalughog, diniklara ng Borongan City Police Station na wala ng anumang banta ng bomba o baril sa loob ng paaralan simula alas 8:35 ng umaga. We assure the public that ESNCHS takes all security threats seriously. We are fully cooperating with the authorities in their ongoing investigation to ensure accountability and to maintain a state of learning environment for everyone. Bagamat idiniklarang ligtas na ang campus, binigyang diin ng pamunuan ng paaralan na hindi nila binabaliwala ang anumang banta sa seguridad. So we took it seriously. We are still the investigation is going on para masigurado nga safe and secure dito ang ating eskwelahan. Patuloy pa rin ang pakikipagtulungan nila sa mga otoridad habang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng nasabing online threat. Alauna kaninang hapon ay agad naman na ibinalik na normal na klase. Sa ngayon nananatiling ligtas ang campus ng Eastern Samar National Comprehensive High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News. Nagsiservisyo para sa Pilipino.
Sa ibang balita, nadakip na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang babae at 3 nitong anak sa Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva. Nadakip na at umami ng suspek sa brutal na pagpatay sa isang ina at 3 nitong minor de edad na anak sa Josefina, Zamboanga del Sur. Ang suspek, boyfriend umano ng biktima na nahaharap sa 4 na magkakahiwalay na kasong murder. Kinilala ang suspek na si Frankie Barcelona Camiging, 23 years old, na naaresto sa barangay Panagaan, Mahayag nitong July 2. Ayon sa pulisya, inamin umano ng suspek ang krimen matapos ang alitan nila ng biktimang si Arlene Dumalte. Nadamay at napatay rin ang 3 nitong anak na umano'y nagtangkang ipagtanggol ang kanilang ina. Naglalakad lang siya pauwi papuntang Mayag kaya natagalan tayo kunti ng pag-trace sa kanya. Na-monitor natin yung suspect pagkarating niya sa kanila. Di na po siya ng laban. Matatanda ang patay na at maraming saksak sa katawan nang matagpuan ng mag-ina sa loob ng kanilang bahay sa Purok 5, Barangay Litapan noong July 29. Sa ngayon nakaburol na ang dabi ng mga biktima at marami ng tulong pinansyal ang natatanggap ng pamilya mula sa mga nagmamalasakit. Nananawagan naman ang kapatid ng biktima na si Marisa Fernan Ubog sa publiko na itigil na ang pambabatiko sa social media sa kanyang kapatid at igalang ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya. 4 na magkakahiwalay na kasong murder ang ihahain laban sa sospek. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Arestado ang isang kasambahay matapos ireklamo ng pagnanakaw sa isang subdivision sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Aabot sa halos 4 milyong pisong halaga ng alahas ang natangay ng sospek. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Himas rehas ngayon ng 28 anyos na kasambahay nito nang dalhin sa Eastwood Police Station matapos na ireklamo ng amo nito dahil sa pagnanakaw sa kanilang bahay sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Nitong Miyerkules lang nang madiskubre ng may-ari ng bahay na nawawala na ang ilan sa kanyang mga alahas. Habang chinecheck nung may-ari yung kanyang mga alahas, napansin niya na maraming nawawala sa kanyang mga alahas. Tinawag niya ngayon ang kanyang kasambahay. Ito na ngayon yung suspect natin. At sa pagtawag sa kanya, tinanong na may mga nawawala siyang mga alahas. Inadmit naman na kaagad niya na siya nga ang kumuha ng mga alahas na nawawala. Aabot sa halos 4 milyong pisong halaga ng iba't ibang alahas ang natangay ng sospek, pero hindi pa ito nababawi ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon na posibleng dinala ng sospek ang mga ninakaw na alahas sa Cubao nang mag-day off ito noong June 20. Pinuntahan nila ang sinasabing bahay pero wala silang naabutan. Sa ngayon, tinitingnan natin yung anggulo kung mayroon siyang kasabwat. Kung meron man ay malaman natin. Yung cellphone niya, kailangan pa nating alamin at with the consent pa rin ng suspect na ma-verify natin sa kanyang cellphone mismo kung meron nga siyang mga kasabwat dito. Depensa naman ng sospek, hindi niya ginawa ang krimena. Hindi ko yung ginawa. Bakit mo kaya kayo pagbintang? Hindi ko po alam kay ma'am. Sinampahan na ang sospek ng kasong qualified theft. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Arestado ang 3 miyembro ng sindikatong nagnakaw ng halos 3 milyong pisong halaga ng gadgets sa tindahan sa Davao Region. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya. Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 8 mga suspect na sangkot sa panloloob ng isang gadget shop sa Turil, Davao City at isa naman sa Tagum City, Davao del Norte nitong Hunyo 24. Ayon sa Turil PNP, iisang grupo lang ang nanloob sa 2 gadget shop kung saan nasa 101 na mga mamahaling cellphones ang natangay nila na umabot sa 2.8 million pesos ang kabuuang halaga. Nitong Hulyo 1, nakita ng pulisya ang van na itinuturong ginamit ng mga suspect sa krimen sa Barangay Suarez, Iligan City. Nahuli ang mag-asawang suspect na sakay nito, maging ang ilang mga cellphone na natira matapos nilang ibenta ang karamihan nito sa Marawi. Kinilala ang mga naaresto na sina Nora Nisa Mustafa at Khalil Mustafa. Sa hiwalay na operasyon,
nahuli ang pinaniniwala ang bumibili ng nakaw na gadgets na si alias Khalid sa kanyang tindahan sa Marawi City. Matapos nilang malimas ang mga gadgets sa Turil, Davao City, tumungo naman sila sa Tagum City, Davao del Norte at nilooban din nila ang isang gadget shop. Agad silang umalis pagkatapos ng krimen at pinaniniwalang ibinenta ang mga gadgets sa Marawi City. Mariin namang itinanggi ng isa sa mga suspect ang akusasyon. Pasok dyan sa Torel, wala po kami doon. Kahit yung asawa ko, wala naman sa aktong kami punong nakaw. Yung pinakita sa akin, alas 6 po ng hapon yun. Pero yung nakawan po, alas 3 po ng madaling araw. Kaya tinatanggi po namin yung nakasama po asawa ko. As per my investigation and operational research sa mga history ng suspects, para silang mga grupo na gano'n ang mga lakad na robbery. And in fact, according to them, may mga bata pa doon. Patuloy pang pinaghahanap ngayon ang nasa 5 suspect na isang babae, 3 lalaki at isang menor de edad. Mula dito sa Davao, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Para sa Balitang Showbiz, handa na sa isang kapanapanabik na comeback ang P-pop boy group na First One para sa kanilang 6th anniversary sa industriya. Sa kanilang official Instagram account, ipinasilip ng grupo ang dapat abangan sa kanilang susunod na music video. Ginanap din kahapon ang private press conference ng First One para sa i-release nilang first ever album na pinamagatang Gigil. Ayon sa boy group, isang milestone ito para sa kanila dahil hindi lamang nito sino-showcase ang kanilang signature sound, ngunit pinapakita rin ang kanilang naging journey sa nagdaang taon. Inaanyayahan ng First One ang kanilang fans para sa libreng Gigil album launch party sa August 1. Sa sports naman, nagkamit ng isang historic win si Pinoy tennis pride Alex Ayala matapos umabante sa ikatlong round ng Wimbledon. Tagumpay na dinomina ni Ayala ang pambato ng Australia na si Maya Joint sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umusad ang isang Filipino woman player sa third round ng Grand Slam. Una nang nagtapat si Joint at Ayala sa Lexus Eastbourne Open noong nakaraang taon kung saan nagwagi ang Aussie star. Ayon kay Ayala, naging masaya siya sa maitutuning nilang rematch at nagpasalamat sa lahat ng mga Pilipinong Pinoy na patuloy na sumusuporta sa kanya. I think the atmosphere today was amazing. It was electric, respectful, and all that I could have hoped for. Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagay. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.